sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi ang komite ni Senador Bato de la Rosa o ni Senador Bongo ang mangunguna. Sakaling ituloy ng Senado ang investigasyon sa madugong gyera kontra droga ng Duterte administration. Ito ay dahil sa issue daw ng conflict of interest. Ito Ayun. ang naging tugon. Rod. Ito Vic Biscotio Jr. ang naging tugon ni Senate President Cheese Escudero matapos tanungin sa media sa Sorsogon kaugnay sa panukala ni Senate Deputy Minority Leader Riza Ontiveros na mag-convene ang Committee of the Whole sa harap ng panukalang magsagawa ng parallel investigation ng Senado. Di ba si Kwan din ang na-interview natin kahapon dyan? Senator Jinggoy. Si Jinggoy? Di ba narinig ng Kwan natin yan? Hindi. Sinabi ni Escudero na nagkausap na sila ni Senator Bato at pinagsabihan niya ito Na? na hindi maaaring magsagawa ng motu proprio investigation Saan? sa war on drugs ng Duterte administration upang maiwasan ng aligasyon na ito ay personal, Ayun. partial, Ayan. at hindi patas. Paliwanag pa ng Senate President, ang Committee of the Whole probe ay isang opsyon. Ngunit maghahanap siya ng ibang komite na maaring humawak sa pagdinig. Ngunit hindi! Alin? Hindi! Yun. Ang komite ni Senator Bato de la Rosa. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Sarap sabihin. Friday na talaga. Friday na talaga. Today is October 18. Kumusta po kayo? Ngayon na yung birthday ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong Luke? wala ba tayong giveaway na executive order dyan? Wala ba tayong release ng mga kanyan, ng mga
bagong posisyon sa gobyerno. Wala ba Oo. sisibaking cabinet members Yun. Baka naman pwedeng magregalo ka ng ganon, ES. Oo, ES, isa naman. Hindi naman, hindi, kahit na hindi ho cabinet, kung wala pa kayong maapuhap dyan, basta't mga nasa gobyernong, alam nyong gumagawa ng kabalbalan, Yan, o kaya hindi ginagawa ang kanyang trabaho, hihingi-hingi ng posisyon, pero hindi naman magtatrabaho. Ayan, Yun, maraming nako. ganyan. Oo. Tapos ES look. Sabi siguro, Birthday ko eh. Kaya pinagtatrabaho niyo ako. Yung pong yung cabinet member na napakabagal magtrabaho. Nagtatrabaho nga pero napakabagal. Yung bang nabibitin ang mga trabaho ng pamahalaan. Ayaw gastusin yung pera. Well, baka naman na hindi niya talaga kaya yung trabaho. Sabihin niyo, sige, ganun. magpahinga ka na ha. Magpahinga ka na at hindi mo na. Sige naman, naman regaluhan mo naman kami ng gano'n. Pwede naman yun. Oo, magsabi ka naman kay Presidente. Pwede naman yun. Uy, laman ng mga pahayagan ngayon sa mga front page photos ng mga dyaryo, ito pong pagkakakamay, pagtatagpo. Ayan, ni na Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang katunggali sa pagkapangulo. Meron din sa Philippine Star. Ayan, yan ang mga laman. Ibig sabihin, istorya talaga to. Oo. Istorya talaga to. Ito raw ay isang pagtatagpo. Ano ba ito? Sadya? Ang tawag Bicol Encounter. Bicol Encounter. Pumunta pala doon si Pangulong BBM doon sa 1.2 billion sports arena in Sorsogon. I-inaugurate pa lang pala yung napuntahan ko na yon. Pakita mo na. Ginamit nyo na, hindi pa pala napapasinayaan yan. Ipakita mo nga, Mother. Isinend ko doon sa group. Sa group natin. Yung pinakita ko nung nakaraan na parang Colosseum ng Roma sa yung mga Italia. mga gladiators. Kung saan ang mga gladiator naghahabulan. Meron ho palang ganyan dyan sa Sorsogon. Ayan o. Tinan mo, Ganda nung kapag yung pagkakakuha ang nagdala dyan eh. Yung pagkaka-picture ang nagdala dyan. Hindi na sa akin yan. Hindi na akin yan. Hindi yan yung picture ko. Yung sa harap. Sa harap mismo. Yung sa harap, sa loob, maraming ganyang itsura eh. yung kakaibang kuha. Yung talagang expert na photographist. Na photographist. Pakihabol mo nga UL yung ipinalabas natin. Parang ang lugar ng mga gladiators to, pati yung kulay Parang luman-luma. Luman-luma yung kulay. Sino ba kumuha niyan? May parang drone shot yata. Palagay ko ang kumuha niyan ay yung mga taga Malacanang Press Corps. Palagay ko nga. Ayan, may drone mga shot. Mga Malacanang Press Corps. Kumusta na kayo? Yabot mo. Oy, bumuo pala ng letra yung mga tao ng PBBM. Kaya pala naman. Kaya ho namin nabanggit sa inyo ang Bicol Encounter. Andun nga rin si dating Vice President Leni Robredo. At sa picture nga na inyong na ipinakita namin sa inyo, nagkamayan. Nagkamayan. Ang tawag nga doon ang report nga kahapon dyan nag-cross ang landas. Ayan. May video rin pala. May video, yan. Una niyang kinamayan si Bam Aquino. Tapos si VP Leni na parehong naka-pink. Tapos andun pala si Camille. Naka-orange. Si Camille Villar. Siya yung bineso ni siya yung bineso ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi siguro naman, ano naman ang pakialam namin dyan? Sabi siguro na ibang baka yung mga DDS. Ano ang pakialam namin dyan? Wala lang, kinuwento lang namin. Wala lang, naikwento lang naman namin sa inyo. At naikwento natin na merong ganyan hong magandang proyekto dyan sa Sorsogon. Yung 1.2 billion pala yun, kumbatsero. Pesos na halaga ng proyekto, yung sports arena dyan sa Sorsogon, na pwedeng maging tourist attraction na rin. Kung kayo ho'y magagawi dyan sa Bicol, total ang
ang Sorsogon, 1 oras lang naman na biyahe by land mula sa airport. Sa Legazpi. Sa Legazpi o doon sa Daraga. Di ba? Nasa Daraga Ay, na Daraga ngayon. na pala. Yung tama ka, Airport. yung dating Legazpi Airport. Yun, 1 oras lang, makikita nyo na yung lugar ni Senate President Cheese Escudero. Pagka pumunta kayo dun, puntahan nyo na rin yung mga butanding dyan. Doon sa kaya lang hindi pala panahon ngayon na kumbachero. Sila Doña Buding na lang ang puntahan nyo. Marami kami. mga butanding, ayan. Anong panahon daw ba yun? Summer yata. Summer. Doon nagpapakita. Yan. Ngayon mukhang nagtatago yata ang mga butanding ngayon. Oo. Donsol yun. Part naman ng Sorsogon yun sa Donsol. Ayan. Wala, hindi ba naihabol, Mother, yung video natin? Hindi naihabol, kumbachero. Iba talaga. Pag medyo expert ang kumuha, medyo mahirap i-upload. I-upload yun. Mamaya na lang. Sige, mamaya na lang. Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Itong akala ko tapos na to na hindi pala nawala sa isip nitong si General Nicolas Torre, yung kanyang pangako sa atin, nakakasuhan ang mga tao na humarang sa kanila nung ini-implement ang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Talaga. Obstruction of justice. Obstruction of justice. At hindi lang yun, kumbachero. Hindi lang obstruction of justice, kundi sedition. Kinasuhan pa po ng sedition ni General Nicolas Torre ng PNP. Ito pong mga opisyal ng KOJC at iba pa. Kaugnay nga po nung ilang linggo din yun, kumbachero. Yung tagal na standoff nun standoff na yan. Tsaka kung grabe ang sinapit ng mga pulis doon na pananakit, yung panghihiya na inabot ng napanood nyo ba yung mga video na yun? Ako first time kung naawa ng ganun sa pulis natin. Kung sinasabuyan ng kung ano-ano, binabatukan. Yung nakita niyo po yung pinakita namin sa yung video, sinasabuyan ng dumi. Yung mga pulis, makikiraan lang po sa mga kumakain. Sa mga nag-aalmusal dyan. Tapos meron pa yung yung dinudunggol-dunggol sa, parang binabatukan. Binabatukan yung mga pulis. Habang dumadaan. Tapos meron pa nung mag-i-inspeksyon yung mga babaeng policewoman. Pati mga babaeng policewoman. Antindi ng inabot nila, kumbachero. Yung mga babaeng policewoman. Sila mismo, yung mga babaeng policewoman. Yung mga lalaking policewoman. Hindi, wala nun. Yung bang bago sila papasukin sa isang lugar na hahalugugin nila, sila ang kakapkapan. Saan ka naman nakakita ng gano'n, ano? Saan ka nakakita? Lahat ng klase ng pagtitimpi ginawa ng talagang nilunok lahat ng kapulisan natin 'yun. Kaya dapat ibigay natin yung credit na 'yan sa ating mga kapulisan na nagpatupad ng maximum tolerance, yung talagang sobrang pagtitimpi diyan sa lugar na 'yan. Ayun, nakita mo 'yun? Yun yung may kulay. Yun. Yung may kulay, yun ang may kulay. Madilaw, yun ang may matindi. Yun. Parang ihing matagal na inipon sa pantog bago iniihi. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kasama dyan yung abogado nila, si Attorney Torion. Kasama dyan. Ilan ang kinusuhan? Naku, bibilangin ko pa to, kumbatsero. Pwede bang marami pa? Marami ba yan? May mga may mga commentators din ng kasama. Mga kasama. At andun na naman sila Shelly, si Yusek Badoy, etc. etc. Oras po natin. Achi, Mr. Jalam Tan, Lakyam Chapchithun, 6:17 ng umaga, ACS Balita. Susunod na!
Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, Croatia kukuha ng mga Pinoy caregiver. 3 bilanggo sa Cebu City Jail nakapasa sa Civil Service Exam. Pangulong Marcos nagkaroon ng face-to-face encounter kay dating VP Leni Robredo sa Sorsogon. Mga nagugutom na pamilyang Pilipino dumami sa nakalipas na 3 buwan. Abogado ni Kibuloy, 11 iba pa kinasuhan ng sedisyon ng PNP CIDG. At Espanya Boulevard isasara o ilang bahagi ng Espanya Boulevard isasara sa traffic simula ngayon. Masikip na daloy ng trapiko asahan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. libu-libong trabaho ang nag-iintay sa mga Pinoy caregiver sa Croatia sa susunod na taon kasabay ang pagbubukas ng may 18 senior care facilities. Ang nasabing mga pasilidad ay nangangailangan ng 500 hanggang 800 Pinoy caregivers sa ilalim ng Special Hiring Program na nakapaloob sa isang Memorandum of Cooperation na nilagdaan ng Pilipinas at Croatia. Nakasaad sa memorandum ang proteksyon ng mga manggagawang Pinoy at ang pagpapatibay sa employer pay principle na nagmamandato sa mga employer na sagutin ang lahat ng recruitment at deployment costs para sa caregivers. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang minimum na sweldo ay aabot ng hanggang 62,000 piso kada buwan bukod pa sa overtime pay at iba pang benepisyo. Yung Croatia, ito yung matatangkad at mapuputi, ano? Yung parang mga Ruso. Oo, ang itsura. Ang, Kasi itsura. kapitbahay lang din nila yan eh. Tama, kumbachero. Kailan so, kaya Croatia, darating yung panahon na tayo naman ang kukuha ng caregiver mula sa Croatia? Yung mga Croatian. Gusto kong magkaroon ng caregiver na Russian eh. Bagamat may mga may mga dati nang nagpupunta dito sa atin. Nakikita ko diyan sa may Gawin Timog. Sa Timog, dito sa may Rojas Boulevard. Sa Malate. Sa Malate. Sa Malate. Mga Croatian at Russian. Mga Russian, mga Russian beauties. Good girls with bad habits. They only care for people who have money. Ayan. Alas 6:23 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya. Mata na maputiha. Gising na ba kayo? Sa Cebu City, 3 babaeng detainees ang nakapasa sa sub-professional level ng Civil Service Examination. Ito, matindi ito. Marami hong kumukuha nito ang hindi nakakapasa. Oo. Ewan ko ba kung mahirap ba talaga yan, yung examen na yan. Oo nga, nakapagtataka. Yung iba nga, magagaling naman eh. Yung may kakilala ko, magaling sa eskwela. Kaya nga eh. Tapos hindi makapasa pa sa civil service exam. Yung iba siguro dahil sa nervyos. Mga kinakabahan. Mahirap ba yan? Sino bang nasa civil service natin ngayon? Ang bago na nating civil service kumbachero, chairman ay si Marilyn Yap. Yung dating Secretary General ng House of Representatives. Siya na ba ngayon? Yung unang-unang babaeng SecGen ng House. Siya na ngayon ng interim chairperson ng CSE. Tama Dito daw nakaraang examen, 300,000 ang kumuha. Ang nakapasa ay 47,000 lang. 47,000 lang. Baka pwede nang maging warden yung tatlo. Gawin ng
gawin ng empleyado ng gobyerno. Habang nakabilang qualified naman eh. Tanungin mo yung ibang mga nag-e-examine diyan, siguro na nasa gobyerno. Nasa gobyerno. Malamang maraming hindi pa nakakakuha diyan, hindi pa nakakapasa. Ayon po sa Bureau of Guild. Sabi naman kasi nung isang nakaupo ng empleyado kaya naman ako hindi makapasa, wala akong oras mag-review. Sila, ang dami nila oras mag-review. Yun ang idinadahilan. At sabi naman nila, hindi kasi ayoko muna kumuha ng exam eh. Ganon. Kaya daw wala pa siyang civil service. Ayon sa BJMP, bago nag-take ng exam, sumailalim ang inmate sa isang review program para sa mga nakakulong. Patunay niya ang tagumpay na ito ng 3 inmates sa positibong epekto ng mga hakbang na ginagawa ng BJMP sa pagbibigay ng sapat na edukasyon at skill development training sa mga bilanggo. Napatid na nakipag-ugnayan ng paralegal officers sa mga korte upang masiguro na makalalahok sa examination ang mga persons deprived of liberty. Paano ba yan? Tatanggapin ba sa gobyerno yung mga yan? Kunin na nga nilang warden. Kunin nyo ng warden. Nakakulong. Saka ako niyan. Walang problema sa overtime. Hindi magde-day off yan. Hindi magde-day off yan. Alas 6:26 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Nagkita sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena kahapon. Pinangunahan ng Pangulong Marcos ang seremonya at programa, nagbatian at nagkamaya naman ang dalawang dating maigpit na magkatunggali sa politika nang sila ay magkita. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, siya ang nag-imbita sa dating Vice Presidente para samahan siyang salubungin ang Pangulo. Samantala, kasama naman ng Pangulong Marcos sa naturang event ang mga tumatakbong senador na pambato ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa ng Pagbabago. Maaring may pagkakaiba tayo sa Sa ibang balita, dumami pa ang bilang ng mga Pilipino na nagsabing sila ay nakaranas ng gutom sa ikatlong quarter ng 2024. Ito ay matapos na maitala sa survey ng Social Weather Station na 22.9% ng mga pamilya ang nakaranas ng involuntary hunger o pagkalam ng sikmura at walang makain sa nakalipas na 3 buwan. Mas mataas ito kumpara sa 17.6% na naitala ng SWS sa kaparehang survey noong buwan ng Hunyo. Ang taas niyan, ha? Ang taas ng laki ng inilaki. Oo nga, 17.6 to 22.9. 22.9. Ayon sa SWS, ito rin ang pinakamataas na self-rated hunger mula nang huling maitala ang 30.7% noong September 2020 o nung kasagsagan ng pandemya. Alas 6:28 na ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amina po. Agreeing kayo, gising na. Naharap sa kasong sedition sa DOJ ang mga abogado at kaalyado ni KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang sa mga ito ang itong si Attorney Israelito Torion, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Marie Badoy, SMNI anchor Jeffrey Celis at iba pa. Nagugat ang kaso ng tangkaing pigilin ng grupo ni Torion ang paghahain ng arrest warrant laban kay Kibuloy sa loob ng KOJC compound sa Davao. Kasama sa naging basihan ng reklamo ng PNP-CIDG ang pagsasagawa ng kilos protesta ng mga miyembro ng KOJC sa lansangan taliwas sa permit sa prayer rally lamang ang gagawin ng mga ito. Gayon din ang pagharang ng mga sasakyan at pagpigil sa mga otoridad, kaya't may mga nasaktang pulis. Yun. So total of 12 pala sila. 12. Engineer Tony Nangel. 12 ito, 12. 12 silang lahat ng mga kinasuhan. Samantala, inaasahan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko sa Espanya Boulevard sa Maynila simula ngayon hanggang sa Lunes. Ito ay dahil sa bahagyang isasara mula ngayon ang westbound portion ng Espanya Boulevard upang bigyang daan ang concrete pavement restoration na gagawin ng DPWH. Ayon sa DPWH, asahan ang mabagal na daloy ng traffic sa mga apektadong lugar dahil sa pagsasara ng outermost lane para sa restoration work ng PLDT Fiber Home na may sukat na 4.5 by 4.6 meters.
Ang mga apektadong lugar ay nakatakda ring muling buksan na alas 5 ng umaga sa October 21. Susunod! Dito po! O yung mga electric bike, tapos mga e-trike, hindi raw muna itutuloy ang registration. Totoo ba ito? Alamin nga natin bakit? sa LTO. Bakit naman? Oh. Galit eh. No? Galit. Yan ang kailangan ngayon, yung hindi kumukonsumo ng gusalina. Oo, hindi mo na yata itutuloy yung registration. Tanong natin kung bakit. Bakit? Oh, bakit? Yan. At ang malakas stickering natin doon po sa mga hindi pa naman namin ina-announce. Meron ng winner. Hindi naman yata kami naniniwala dyan. I-announce muna namin. I-announce muna namin para mapuntahan namin yan. Ampere yan. Ampere yan. Ampere yan, Greg. Baka naman kamag-anak ni Greg yung nagpunta dyan. Ampere yan. Doon po sa mga motorista natin at mga driver ng Grab, taxi, Ayan, mga family driver, mga driver ng kuliglig, Ayan. e-trike, e-bike, etc. Ang malakas stickering po natin ay nandiyan sa Barangay Marulas. Sa BBB. BBB. Hindi na ba kaya bumabaha yung lugar na yan? Bahain yung lugar na yan. Kaya pala bahain. Kaya BBB. Valenzuela, yan. Baha. Ayan, BBB. bumabaha. Yan daw po ay sa may saradong gasolinahan, itong Tiger Gasoline Station, pero sarado na po yan. Yan po umistambay ang ating malakas team. Ibig sabihin, kumuha siya ng maluwag na lugar. Maluwag na lugar. Dahil maraming pera ang dala. Isang bayong ho yung pera at hindi ho nakalabas si Sherwin no isang araw. Gustong-gustong mamigay ng maraming pera ngayon. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:31. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Flash Report. Flash Report! Meron daw tumalon sa MRT station. Naku po! Estudyante. Alamin natin ang flash report ni RH15 Giselle Regafort. Come in, Giselle! Happening, dead on the spot ang isang 19 anyos na babae matapos umanong tumalon mula sa itaas nitong MRT EDSA top station dito sa Pasay City. Ayon sa mga napapanayam nating saksi at ilang tauhan ng MMDA traffic, 4:30 kaninang madaling araw nang umakyat umano ang dalaga sa railings ng MRT at saka tumalon. Sinasabing may problema sa pamilya ang kolehiyal ng babae at residente ng Parañaque City. Nakapanayam natin yung kaibigan ng babae na nakasama pa niya ilang oras bago ang sinasabing pagdalon. Kwento niya sa atin, 3:30 ng umaga niya kinita yung kaibigan dahil nag-send umano ito ng larawan sa kanya mula naman sa parking area sa ikatlong palapag ng isang mall. May pinagdadaanan umano sa pamilya pero hindi niya naman akalain na magagawa ito ng kanyang kaibigan. Sa ngayon, sa Jerry Katuning, bahagyang mabagal na yung daloy ng trapiko dito sa northbound ng MRT EDSA top station at kaaalis lamang ng bangkay ng dalaga para dalhin naman sa punerarya. Grabe Ito naman. sa support para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle Regafort. Yung pong mga, lalo yung mga kabataan ngayon, kumbachero, na may mga dinadalang mga problema sa pamilya, sa eskwela, sa kaibigan, sa boyfriend o sa girlfriend. Nako, subukan po yung una, ang ating sinasabi dyan, manalangin, ano? Number 1, yung panalangin.
Pero pangalawa, yung pakikipag-usap sa mga taong hindi ka kakargahan. Hindi ka gagatungan. Halimbawa, malungkot ka, palulungkotin ka pala. Ayan, So, makipag-usap ka sa mga tao na bibigyan ka ng ibang perspektibo sa kung ano man pinagdadaanan. Hirap to, no? Naku, ako doon na. Bata 19 anyos lang estudyante. Kolehiyala po ito. Hindi natin alam kung ano yung kung ano man yung problema niya. Baka naman yung problema, magaan na problema na magnify lang dahil nga may mga ibang nakakuha. Naku po, nanang ko po. Flash Report. Flash Report! Magandang morning kay Kuya Ergs Aguilar dyan sa Bulacan East. Kuya Ergs, dyan ka na pala. Akala ko nakasulat dito sa'yo, Batak City ka pa eh. Tahimik ha. Dyan ka na pala ha. Magandang morning! Alas 6:40 na ng umaga. Kausapin po natin si Assistant Secretary Vigor Mendoza, ang hepe ng Land Transportation Office. Asek, magandang morning Asek. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning, Katunying, Ka Jerry. Apo. Kayo? Ay, okay naman po. Kayo po, Asek, kumusta po? Mabuti naman po. Opo, may binabasa akong item kahapon, artikulo, na inutos nyo raw na itigil muna yung registration ng mga electric yung light electric vehicle, mga kombato, mga e-trikes, e-bikes. Ano po ba ang rationale nun? Unang-una po, no, ito po yung parang offshoot, no, kasi meron kaming kuhang mga balita na sa ibang bansa, pinupull out na nila yung mga light electric vehicles sa kanilang mga syudad. Sa pag-rehistro po kasi ng mga sasakyan, kailangan meron po tayong standard na mga dapat nakapaloob dun sa sasakyan para maging roadworthy po siya, no? Kaya gusto natin malaman mabuti kung bakit po pinupull out ito mga sasakyan na to, light electric vehicles, sa ibang parte ng mundo, no? Para matuto po tayo doon, ma-incorporate natin sa mga requirements for registration yung ating, kung ano man yung nangyayari sa iba na pwede natin gamitin dito sa Pilipinas para mapromote naman po natin yung road safety. Kaya parang one step backward, then hopefully 2 steps forward, no? Ayusin lang yung requirements based on the experiences ng ibang bansa sa light electric vehicles. Ano ho ba yung tinutukoy nyo, Asek? Mga kotse ba yan na EV o kasama yung mga e-trikes, e-bikes? E-trikes na e-bikes. Ito, pag pinag-usapan po ang light electric vehicles, kasama ho dyan yung e-bikes, yung mga scooter type, yung ating mga meron pang mga 3-wheeled vehicles, no? Pero yung mga hybrid electric, yung mga standard vehicles, hindi yung kasama dyan. Puro mga 2 wheels and 3 wheels, gano'n. Sa scooters. Yan ho ang marami ngayon dahil yung iba dyan ipinamamasada na, di ba, Asek? Opo. Yung mga e-trikes, no? Kaya gusto natin maintindihan, ano ba, meron ba tayong hindi nakikita na nakikita ng ibang bansa? Paano ho yun kung hindi pa maire-rehistro, maibabiyahe ba yun? May ipapasada? Well, yung mga local government units naman, may mga panukala sila under illegal law, no? Yung mga pwedeng paggabitan ng light electric vehicles will be subject to yung mga yung rules ng ating mga LGU sa road usage naman po nila, no? So sa LGU sila makikipag-coordinate, ganun po ba, Asek? Opo, yung mga gaya ho, ang MMDA, meron silang dinabas na polisiya na hindi pwedeng gamitin ang light electric vehicle sa mga specific roads, no? So tuloy pa rin naman po yun, no? So amin lang po, kasi before this naman, hindi talaga nire-rehistro ang light electric vehicles sa LTO. So gusto rin natin malaman anong impact nito. Nung paparehistro na natin sila, ano naman impacto sa gusto ng illegal law na pagandahin, palawakin ang paggamit ng mga light electric vehicles. So that's yan dagdag inputs natin in the final process for registration, kasi ayaw naman din natin na
nang mahirapan sila mag-rehistro, no? Oho. May mga LGUs nga na yun talaga ay pinopromote eh. Hindi ba na mga Yung electric vehicle. electric vehicle, electric tricycle ang gagamiting pamasada sa kanilang lusod. Opo. Oh. So for the meantime, wala munang registration sa LTO. Opo. Ayaw naman natin na gamitin yung registration as a means to curtail the market, no? Baka kesa palawakin natin ang paggamit, mas lalong papahigpitan, no? So, yun po ang ating inaayos po ngayon. Ang gusto ko sana, pag talagang paparehistro natin, no? Kailangan there must be a process that is convenient. Kasi total, wala na inspection yan kasi electric eh. Dapat yan, napakasimple lang, no? Kung pwede nga, online registration na natin yan. Ano po ang volume? Gaano karami ang mga nakapagpa-register na ba so far? Yung parusa, no, wala masyado. Pagdating sa light electric vehicles, I don't have the exact count lang po ngayon, no? Pero hindi naman ganun karami pa ho, no, na nagpaparehistro as far as LEVs are concerned. Oo, kasi nga LGU naman ng karaniwang ano niyan. Pero Asek, ano ho ba yung issue ninyo mismo? Ano ba yung nabalitaan nyo? Tungkol ho ba sa ilang particular na brand o design o klase ng mga light EVs? Wala naman po. Wala naman specific brand or design, no? Sakop po sila lahat. Pero mabuti lang sigurado kaysa we jump into it, we create a policy guideline, no? Tapos magkamali tayo. So, maganda nga to, we learn from others para makita natin bakit ka pinull out sa ibang bansa ang paggamit ng LEDs sa mga major cities, no? Meron ho palang ganon. Siguro sa China kasi may nabalitaan ako, ang dami kasing LEVs na galing China, di ba? Opo. In fact, yun nga narinig kung yan ang isang major supplier, no? Gusto rin natin maintindihan itong baterya. Kasi right now, wala pa ho tayong standard requirements sa mga baterya. Baka that is something we have to look into as far as road safety is concerned. In coordination with Department of Energy and DTI. Dapat nga siguro talaga maintindihan at malinawan natin. Tulad ko, gustong-gusto kong magkaroon ng EV, electric vehicle, pero dahil sa bukod sa mahal, Asek, kumbachero, may mga nababalitaan tayo, nabanggalan, sumabog. Habang sinacharge, sumabog. So parang hindi pa ganun reliable. Saka yung safety issue nga, pinaka-importante dyan, Asek. Opo. Okay, isang bagay na lang po. Asek, kahapon po ni-report ng pinakamayamang chairman ng MMDA, si Chairman Don Artes. Nasa Metro Manila lang pala sa first 9 months ng taon, umabot sa almost 56,000 ang mga road accidents. 56,000, ganun kadami ang aksidente. At katakot-takot din ang namamatay. 300 na raw po ang namatay sa mga aksidenteng ito. Ano na po ba ang nangyari dun sa breathalyzer at saka mga speed limiter na inyo pong planong i-procure? Yung breath analyzer, tuloy-tuloy po ang ating procurement process niyan, no? Ang base sa report sa akin by next month, makompleto na naman namin ulit yung mga breath analyzers, no? Kasi yung mga dating in-acquire, puro sira na, hindi na namin ma-calibrate. Nagamit ba yun? Parang wala naman kami naririnig na nasira na, hindi man lang nagamit. Ang natira ho for NCR purposes, ang natira po mga 2 piraso na lang. Kaya sabi ko, bumili na lang tayo ng bago. Yung mga dating binili, wala na po talaga, no? Dito naman po sa speed limiter, nakipag-ugnayan po tayo sa DTI kasi yung malaman natin, kasi ang huling balita ko, isa pa lang ang supplier ng speed limiter. Pero gusto na natin ipatupad yan kasi isa yan sa mga magandang panukalang batas na, batas na po yan, no? Magandang implement na kaagad, no? Basta meron tayong enough supply pag tinatupad po natin. Kasi baka namang walang supply, wala rin mangyayari, walang papakabit.
Oo, naging batas siya, nagkaroon ng ganyang, nag-hearing pa dyan noon, ASEC, di ba? Dahil sa sunod-sunod na mga aksidente, parang bata pa ako noon eh. Nung magawa. Hanggang ngayon pala, wala. 35 years old na po ngayon si Kumbachero. Oo. Grabe. Opo. Ang aming target dapat sana pagsimula ulit ng pagrehistro ng sasakyan sa Enero, sana we have enough suppliers accredited by DTI na mag-supply ng speed limiter para ma-enforce na natin ng tama. Paano po ba yun? Ang LTO ang di-accredit ng DTI, ano? Tapos ang LTO magkakabit? Opo, meron yun sa ating, tapos pagdating po sa atin, we will inspect po the speed limiter na tumatakbo po ng tama. Para ho ito sa mga malalaking sasakyan lang, ano? Ang covered ho dito, tama po kayo, no? Mga malaking sasakyan, pati mga van, kasama rin dito yung mga UV Express. So from UV, from van hanggang truck at bus, passenger bus. Trucks and buses po, tama po yun. Hindi pa ho ba kasama dyan yung kasi may mga sasakyan ngayon na pag umaandar ka, tapos pagdating mo ng 120 ay may sound, ASEC. Hindi pa ho ba, hindi pa yun? Ito po hindi sound. Pag abot mo ng maximum speed, hindi kahit tapakan nyo pa yung inyong accelerator, hindi na ho kayo bibilis. Hindi na ho kayo bibilis. Parang may cruise control. Parang ganun yung mga bagong sasakyan eh. Opo. So kahit na diinan yung gasolina, hindi na siya bibilis. Hindi. Kasi klaruhin ko lang ha, pasensya na, we are taking too much of your time. Ang tanong po natin doon, kayo ba bibili nun? Ang LTO ba ang bibili nun? Hindi po. Yung may-ari po ng sasakyan. Yung may-ari, tapos kayo lang ang mag-i-inspection kung pagka magre-renew na sila ng registration. Kung tama po yun. Kung nakakabit na. At ang target ninyo, by next year ay sisimula ng implementasyon. Opo. Yun January. Gusto sana mangyari, basta we have enough supply. Hindi, useless eh. Implement natin, wala namang supply. Magkano ho ba yun? Hindi ko po alam. You are talking to the right person. Kami nga pala nagsusupply din. Biro lang po. Makapunta ho ng China at maghanap kami. Hindi ko po alam magkano. Hindi, ASEC, last na lang. Babalikan ko lang yung breath analyzer. Gaano karami po ang ipoprocure nyo at paano bang for LTO enforcers use lang ba yon? Hindi po. We are planning to procure. Ang procurement ng may mga 250 units. Ito po para sa lahat ng ating enforcers nationwide. Pero gusto natin bahagi rin to. At hindi ko ganun karami, no? Sa mga expressways rin po sana. Expressways? Opo. Kasi, at saka dito po sa mga lugar na parating maraming tao paggabi. Ayun, yung maraming mga naglalasing tapos magmamaneho. Opo. Ayun, so yun ang gusto na. Nagkakaroon tayong nighttime operations for to check on the yung nakakainom, no? Para maiwasan po aksidente. Ito may naisip ako at napanood ko to sa Netflix, sa Netflix. Bago i-start yung sasakyan, may breath analyzer. Hindi magi-start yung sasakyan kapag nakainom ka. Parang nag-supply ka na naman ng mga bagong mag-o-offer ka na. Napanood nyo rin ba yun, ASEC? Hindi ko pala mapanood yan. Pero meron bang talagang ganon? Baka naman baka sa pelikula lang yan. Yung motorsiklo yung motorsiklo yung gamit niya. Ang ginamit naman dahil umanap ng kalokohan, yung kapitbahay niyang bata, yun ang tinutukan niya ng breath analyzer nung motor. Yan ang nangyari siya kaya na-start niya yung motor. Papanood mo ng Netflix eh. Basta ASEC, gusto naming ma-implement po itong
anti-drunk and drug driving law na ito. Importante po yung mga breath analyzer na yan. Sana po ay maging mas visible ang ating mga enforcers sa pagpapatupad po niyan. Ang dami pong aksidente. Ang dahilan, nakainom, lasing, yung pong driver. Tapos kapag pinagsama pa yan, dun sa speed limiter. Yung speed ako sigurado. Kapag nakainom yan at madiinan man niya yung gasolina niya, hindi masyadong tutulin. Hindi ganun katindi ang magiging damages. Asek, salamat po sa inyo. Pasensya na sa abala. Magandang umaga po. Di ba? Walang adungan po. Thank you po. Thank you po, Asek. Thank you. Si Asek Viger Mendoza ng LTO. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH number. Dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte, pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ang tanong! Oy, may survey pala kumbatsero sa mga party list. Kahit pala mga party list sino-survey din. At dito sa latest survey ng gumagawa ng tsokolate na Tangeray, isang party list ang inaasahang makakakuha ng 3 seats. 3 seats. At merong 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung inaasahang makaka 5 seats. May 5 seats? Ay, 5 seats. 5 yung inaasahang makakakuha ng 2 seats. 5 Yung iba dyan, mga dati na nating narinig tulad ng Ako Bicol party list. Expected na another 2 seats. May dalawa naman yung Ako Bicol ngayon. Kaya expected na makaka... Sino yung makakatatlo? Makakatatlo. Yung ACT-CIS, kumbatsero. Sa survey. Sila yung may pinakamataas na survey. At meron ding mga newcomers pala. Yung palang Solid North, ay isa ng party list. Ganun, hindi ba Bush yan? Totoo. Isa ng party list to itong Solid North at pasok sa survey. Sa survey. Sino ba yan? Sino ba yung mga nandiyan sa Solid North? Ito raw yung mga yung 'di ba ang Solid North pag sinabing Solid North, mga Ilocano. Merong solid vote from the Solid North. From the mga provinces, mga 15 lalawigan daw yan kumbatsero. Diyan sa regions 1, 2, Cordillera Administrative Region at sa Cagayan Valley, na sila raw may magsusulong ng turismo, trabaho at progreso. Matindi. Solid North. Sigurado, hindi lang bus. Baka hindi marunong mag-Ilocano yan, ha? Yung representative yan, dapat tiyakin nilang... Pagka hindi Ilocano yan, hindi ko boboto yan. Sabi siguro ng mga Ilocano. At dito, lumilitaw din sa survey na yung mga dati nang nagpakita ng performance ng mga party list, lumalabas din sa survey. Pero yung mga party list na ni minsan hindi nyo man lang narinig o nabalitaan at ang inaatupag lang pork barrel, kalimutan nyo na rin yan pagdating nitong eleksyon. Sabi ni Sherwin, pork barrel ba? May pork barrel ako, mamimigay ako dito sa Barangay Marulas sa Triple B, Valenzuela. Ayix ba yan? Ayix? Hindi. Ito ay galing sa bulsa ng DZRH. Meron pa siyang dinidikitan doon. RH6, Sherwin Alfaro. Go, go, go! Go, go, go! Let it roll! Marulas sa Valenzuela, makikita mo na dito sa may BBB na mabigat na yung daloy ng trapiko na patungo ng monumento. Pero dito sa patungo ng Marilao, itong kabilang kalsada, wala masyadong dumadaan. Kaya doon sa mga dadaan dito sa... Doon na sila sa kabila para hindi ma-traffic. Pumunta na sila sa kabilang lane. In-encourage po natin lahat ng mga sasakyan na nandiyan sa kabilang lane. Na lumipat sa kabilang lane. Dito na lang kayo dumaan. Pauwi. Pauwi yan Papasok nga sila sa trabaho ganun ba? Kasi naman, lahat
gusto pumasok. Ito po, haba, ano? Walang gumagamit, ang haba ng traffic. Walang gumagamit sa kabilang lane, sayang yung kalsada. Paghinayang, ginawa ang kalsada, hindi ginagamit. Buset. Ito talaga panalo ngayong umaga. Dahil mo naghintay pa ito kanina pa kay Angelo mo pa napakinggan. Kay Angelo Palmones pa. Mula kanina kay Angelo Palmones. Pumarada niyan dito sa saradong gasolinahan. Ito na yung gasolinahan, sarado na. Sayang, hindi rin napapakinabangan. Dapat makita ni Mayor to na ang laki-laking lugar. Walang gumagamit, tinatambayan lang. Ayun, may nakatambay dun sa dulo. Yan, driver siya. Anong taxi yan? 9-star taxi. 9-star taxi. Dahil ikaw ang unang-unang dumating, pangalan mo, kuya. Fermin de Chavez. Si Fermin de Chavez. Mayaman yan. Mayaman yan. Oo. Mayaman yan, mga de Chavez, mayaman yan. Wag na natin bigyan ng 1,000. Oo, mayaman yan eh. Mayaman na yan eh. Si kamag-anak ni Jaime de Chavez siguro yan. Malamang tignan mo yung mukha, mistiso. Mistisohin. Espanyol. 1,000 pesos. Saka meron ka pa grocery bag mula sa DZRH. At syempre, meron ka rin DZRH umbrella. Yan, bagay na bagay. Parang model. Ayan ha. At hindi lang si Dada dumating dito dahil eto rin, itong van. Kaninong van to? Yung van, eto. Nagpatikit din ng DZRH sticker. Nasaan? Nawala na yung driver. Ayun. Manny Rafaelio. Kuya Manny. Tama ka rin. 1,000 pesos! Asa ka kanina na napakinggan kami announcement? Sa Atolyaan Street. Bumuelta lang po ako. Bumuelta, galing Atolyaan. Pabalik na, uuwi ka na. Apa monumento, babalik ka ng monumento. Traffic eh. At ito pa, isa rin taxi driver pa kaya nyo, tatay. Lorante Canaban. Si tatay Lorante. Lorante. Asa na inanaw sa amin yung location? Luzon Avenue. Naku, layo. Sa Quezon City. Pag grabe kayo, nagmadali ka dumating dito. Talagang 1,000 pesos. Yes, may pang-boundary na ako. Siyempre. Okay, uwi na yan. Magkano yung boundary ni Florante? Pakantahin mo muna kaya. Magkano yung boundary mo? 800. Boundary na. 200. Di ba meron siyang iuwing 200 sa kanyang pamilya? May sobra pa. Kuya, pangalan mo naman? Michael Apiero po. Si Kuya Michael, nagpatikit ka rin na DZRH. Asa ka kanina nung na-announce yung location natin? Sa Malanday po, sir. Galing pa ng Malanday. Venezuela. Sa monumento. Pabiyahe pa po lang ako. Gusto mo nang pauwiin lahat ng... Kulit, no? Mahihirapan na kayo. Ang traffic, huwag na kayo tumuloy. Pero meron ka 1,000 pesos. At sino pa isa pa? Ang daming pinamigay nitong si Sherwin, ha? Oo, talaga. Ibang klase ka, Sherwin, ha? Kaya pala nag-ready ng magandang lugar eh. No operation. Pero meron tayong operation ng bigayan. May bigay kami dito. Ito naman. Ba't ganyan yung pangalan nito? Lanlay. Ian Lay. Pangalan ng tatay? Rodelio Rigoros. Si tatay Rodelio, taasa ka kanina ng inanaw sa aming location? Crossing. Taasa Crossing ang layo naman nun. Siyang crossing. Punta kay Sinot, huloy na ako dito. Galing ng SM North. Aba. At nagpatay din sa Malanday. Akala ko sa crossing diyan sa Mega Mall. Layo. Layo nga, galing nga doon daw niya, doon sa pumick up ng pasahero. Sio Boulevard, may sumakit. Doon nga, Sio Boulevard. Intindi, layo. Mula SM North, pinyahin niya hanggang dito. Dahil dyan, meron, sa plaza. Thank you. Pag ano na, tuloy na. Pagkain na. Ayos. Yan na. Ito pa matindi. Ang dami mong napapasaya dyan, Sherwin. Ang dami mong napapasaya mga driver. Ito pa, isang nagpadikit ng DZRH sticker. Ano yan? Truck? Naku, laking truck. Ilang wheeler ba yan? 18-wheeler? Nakita ko si Anthony na pumunta na agad ako rito. Hindi pa sa'yo yung truck? Hindi yun. Hindi pa sa kanya. Busi. Akala ko yung truck na eh. Naglakad lang ang Ilocos Police, nag-special ang tricycle, pumunta ako rito nung binanggit na dito pala sila. Sumakay siya ng special na tricycle. So, dikitan mo na yan, dikitan mo sa likod. Ayun, asang cellphone mo.
Ayan o, naka-DCR issue kanyang cellphone. Naka pa lang, nakikinig na. Okay, didikatan po namin kayo ng 1,000 sa noo. Salamat po. Si tatay, galing sa looban, lumabas dito. Dahil naka-tune in siya sa DCR, alam na magkakapigayan. Dumating dito. Ito lang, bigyan natin, 1,000. Thank you po, Anthony, Jerry. Salamat po. Thank you po sa inyo. Opo, naku, Maraming salamat din sa inyo. At sana sa mga nais po manalo ng 1,000 pesos. Lagi kayo. Grabe ka, Sherwin, grabe kang mamudmud ng pera. Baka akala nila kakandidato ka, ha? Naku, wag niyo akong iboboto, ha? Naputol na. Pinutol na ni Greg. Thank you, Sherwin. Naku, napakasaya ng mga naabutan ni Sherwin Alvarot. Nadikitan pa ng DCRH stickers at nabigyan din ng limited edition na payong. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Gusto lahat nating magpasalamat kay Let Narciso, ang ating binibining Let Narciso na mula sa Laos. Sa Lao PDR ay nagbitbit ng kape. Ito ba, mother, ito ba 3-in-1? Natikman mo na ba to? 3-in-1, ayan nakalagay. 3-in-1 coffee mix. Ayan. Tapos nakalagay. Ang galing nga. Grabe. Grabe. Binasa ko. Iba ka, kumbachero. Ang ganda ng packaging. Salamat sa iyo, binibining Let Narciso, sa iyong pasalubong sa amin. Ibang klase ka talaga, Let. At magandang umaga rin at happy listening kay Ate Nelia dyan sa Art Dinel Trading at kay Kuya Danny Flores ng San Pablo, Laguna. Binabati lang niya ng happy birthday. Ha? 80 years old ka na pala, Ate Baby Flores. October 20. Hindi halata. Ate Baby Flores, happy birthday. Ang nambe-birthday din pala kahapon, kumbachero, hindi natin nabate. Nakamonitor pa naman daw siya sa DZRH. Sino? Habang nagmamaneho ng helicopter. Matindi, ha? Yun ang matindi. Ibang klase. Merong AM radio sa kanyang helicopter. Si Captain Ed Mijares. Captain Ed, happy birthday. Binabati ka ng buong Hogad family. Ayun. Kuya Fort San Jose, thank you so much po. Kuya Fort Jose, thank you so much po sa pakikinig po sa atin. At si Boss Jomay, meron lang pinapabanggit. Ngayon ko lang mababasa. Buti nila umabot. Ang burol daw po ni Zenaida Arcardo Laginday ay hanggang October 22. October 22 sa St. Peter Chapel sa may Naiya 3 area sa St. Therese Shrine along Newport Boulevard, Barangay 183, Villamor Air Base, Pasay City. Muli po kami nagpapaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ni Nanay Zenny Laginday. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, OVP gumastos ng 16 million pesos sa renta ng 34 na safe houses sa loob ng 11 araw. Senator Bato, pabor na ang Senate Committee of the Whole ang mag-imbestiga sa madugong drug war ng Duterte administration. House Quad Committee maglalabas na ng partial result ng investigasyon sa Duterte drug war sa October 22. Hirit ni Pastor Apollo Kibuloy na house and hospital arrest ibinasura ng Pasig RTC. PUB Consolidation muling binuksan ng LTFRB hanggang November 28.
At 19 anyos na estudyante tumalon sa MRT. Patay. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Sa detalye ng balita, gumastos daw po ang Office of the Vice President ng 16 na milyong piso sa pagrenta ng 34 na safe house sa loob lang ng 11 araw. Ito ang nabulgar sa investigasyon ng House Committee on Good Government kaugnay sa muling paggamit umano ng OVP ng kanilang pondo. Nabati din sa investigasyon na naglalaro ang presyo ng mga nirentang safe house ng OVP sa 25,000 pesos hanggang 1 million pesos bawat gabi. What? 1 million pesos ang per night ang halaga ng safe house. Saan meron yan? Oo, ang nasabing rental payments ay nakadetalye sa liquidation report na isinumite ng OVP sa COA upang bigyang katwiran ang paggastos ng 125 million pesos sa Confidential and Intelligence Fund. Ang report ng OVP sa naturang halaga ay may nakalakip lang na acknowledgement receipts na walang lagda, walang pangalan at walang record ng lease contract. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, ang naturang rental sa safe houses ay overpriced at mas mahal pa sa Shangri-La Boracay. 1 million ba naman? Na 25,000 lang ang kada araw. A night? 1 million? A night, oo. Oh, saan kayong safe house yan? Kahit yung pinakamahal na hotel, yung 6-star hotel sa Dubai. Ano ba yun? Yung Burj Khalifa. Hindi aabot ng ganyan ng bayad. Ang mahal, no? Mario Jose, dagdag ni Chua, mas mahal din ito sa 90,000 pesos per month na renta sa BGC sa Taguig. Alas 7:17 ang ating oras. Hindi si Senator Bato de la Rosa ang mangunguna sa posibleng investigasyon ng Senado sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Senate President Chis Escudero, nag-usap na sila ni Senator Bato at sinabihan itong magiging self-serving ang kalalabasan ng pagdinig kung siya ang mangunguna sa investigasyon. Gate ni Escudero, hindi rin daw maganda ang magiging dating nito sa mga kasamahan sa komite at gayon din sa publiko. Konsultahin ko ibang mga miyembro, pero nakausap ko na si Senator Bato kaugnay niyan. At ang sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo at kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komite ngayon para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Yun ang haharapin namin siguro sa mga susunod na araw. Committee of the Whole, option yon. Pero tinitingnan ko rin ay iba pang komite na pwedeng mag-handle nito maliban sa komite ni Senator Bato. Si Senate President Chis Escudero. Posibleng magkaroon ng problema kung itutuloy ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang investigasyon ng Senado sa issue ng war on drugs. Sa 2x2, sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi magiging kapani-paniwala ang investigasyon kung ang mangunguna dito ay siya ring itinuturo ng mga biktima ng war on drugs. Dahil dito sinabi ni Estrada na mas makabubuti kung magkaroon na lamang ng Committee of the Whole investigation para pangunahan ang pagsisiyasat. Alam mo naman natin lahat na kalyado ni Senator Bato, ni Senator Bongo, si dating Pangulong Duterte. Baka magkaroon ng kulay at baka sabihin ng ibang tao na hindi ka paniwala yung hearing. Dahil nga siyempre may bahid na ng bias. Ang tinig ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Samantala, payag naman si Senator Bato de la Rosa na Committee of the Whole na nga ang mag-iimbestiga sa war on drugs. Sa panayam ng DZRH,
Kay Senator Bato, sinabi nitong mas maganda ang suggestion na Committee of the Whole. Sa katunayan daw, kasi nahihiya din siya na maglunsad ng investigasyon ukol sa naturang issue dahil baka sabihin ginagamit na lang niya ang komite. Magugunitang iminungkahi ni na Senators Jinggoy Estrada at Risa Ontiveros ang pagkasa ng pagdinig ng Committee of the Whole. Ibig sabihin po, bukas at payag kayo dun sa mungkahin ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Risa Ontiveros na para hindi makulayan at hindi masabing bias ang inyong magiging pagdinig sapagkat isa daw kayo sa inaakusahan doon sa war on drugs ay dapat Senate Committee on the Whole. Payag po kayo? Yes, payag ako. Si Senator Henry Uri. Habang ginugulo ni Bato de la Rosa. Sino ba nakaisip na? Ilalabas na ng House Quadcom ang partial results at rekomendasyon kaugnay sa ginagawa nitong investigasyon sa drug war ng nakalipas na Duterte administration. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na nakatakda na itong ilabas bago ang susunod na hearing sa October 22. Ito na yung pinakakaabang-abangan mo, kumpatsero, na kuha ng isang mahusay na videographer at photographist dyan sa Sorsogon Sports Arena. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na makatutulong ang bagong ayan. Ay, grabe. Tingnan mo naman sa pagkakakuha. Grabe naman pala yung pagkakakuha na yun. Umaasa po si Pangulong Bongbong Marcos na makatutulong ang bagong Sorsogon Sports Arena na mala Coliseum ng Roma, Italia para mapalakas ang kakayahan ng mga atletang Pilipino. Sa talumpati ng Pangulo sa inaugurasyon ng gusali, tiwala siyang magagamit ng mga atleta ang mga pasilidad ng sports arena para sa kanilang pagsasanay. Pero paglilinaw ng Pangulo, maaari ring magamit sa iba pang mga aktibidad ng lalawigan ang arena na simboloan niya ng pag-unlad. Tulad din ng mga Olympian natin na lumahok nitong 2024 na Paris Olympics. Hangarin natin sa pamamagitan ng arena na ito, lalo pang dumami ang mga kababayan natin na magbibigay ng dangal sa ating bansa. Bagamat sports arena ang tawag dito, hindi lamang ito para sa mga larangan ng palakasan. Maaari din itong gamitin para sa pagpupulong, mga summit, konsyerto, mga patimpala. Kaya hindi natin maikakailang simbolo ng progreso ang Sorsogon Sports Arena. Totoo yan. Kaya nga nung makita ko yan, kumbatsero, nagulat ako na meron palang ganyan. At wala ka naman video puro picture ka lang wala ka naman video. Mother, patunayan mo ipakita mo nga yung video. Makapagmalaki ka sa akin, puro picture yung ipinapakita. Baka naman pa lang yan, baka Photoshop mo lang yan may video yan Wala, mukhang wala may video yan. Ang ganda ng pagkaka-video ko dyan Wala. Mula kaliwa hanggang kanan Wala naman Wala ba? Hindi ba na video asan? Wala naman wala akong batsero, wala yung video. Ayan. Ayan tinan mo. Masyado ka na. Ayan Oo nga. Ang ganda talaga, maganda. Maganda. Yung na-amaze ako nung makita ko yan. So pagka pinutulan ng buhok si Senator Chis Escudero, maitutulak pa niya mga poste na yan? Oo. Para si Samson Si Samson. Tindi. Yan po ang Sorsogon, may pinagmamalaking Sorsogon Sports Arena ng Sorsogon. Susunod! Tito Boy! Yung mga jeepney drivers natin dyan, baka gusto nyong makahabol sa PUV consolidation. Mukhang nagbukas uli ang LTFRB para po sa inyo. At, nako, ano to? Totoo ba ito, Yuel? Mabagsik pala tong si bagong DILG Secretary John Vic Remulla. Sa command conference, may limang general pinalayas ng venue. Dahil hindi nakikinig sa kanyang sa pinag-uusapan doon, pa-cellphone. Matindi pala itong si Secretary. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:24. Unang command ni conference SILG John Vic Remulla. At ang una daw pong gusto kasing gawin ni Secretary Remulla is to uplift moral and professionalism
Diyan po sa from within sa loob ng Campo Crame. Ibig sabihin, yung mga official mismo ng PNP. Sa unang command conference po ni Secretary John Vic Remulla, ayon sa ating bubuwit, sumasideline na naman ang bubuwit ni Lakay. Mukhang gusto ng extra income ng bubuwit. Mukhang Lakay, Mayor. Lakay. Hindi mo yata naaabutan. Kailangan natin ito, bonus. 5 2-star generals ang pinalabas sa room o sa venue. Major General yan. Yung 2-star generals ng bagong DILG Secretary. Tanong nyo, bakit? Kasi nakitang nagte-text sila habang siya ay nagsasalita. Masungit pala itong bagong DILG Secretary. Kailangan nakafocus ka sa kanya. Focus ka kasi pag nagsasalita. Katulad nga, hindi lang nakikinig, kailangan nakatingin. Nakatingin ka. Eye to eye. Ganun naman dapat Kapag ka ikaw subukan mo lang na kinakausap mo yung anak mo at hindi ka tinitingnan, mabubusit ka din Tumingin ka nga sa akin. Look at me. Parang ganun. Pero kapag conference naman kasi, hindi mo naman na-expect na nakatingin. Merong pagkakataon na may masusulyapan kang iba. Pero nakikinig ka pa rin. Ito, nakatutok sa cellphone. Yun ang problema. Nakatutok sa cellphone. Tapos o kaya nangingiti. Nangingiti. You! Matindi Ito, ang gusto daw po kasi ni Secretary bagong disiplina, professionalism and professional and behavioral change from within ang gustong simulan. Ang sabi ng bubit natin, no attribution please. Wala kang bonus. Wala kang bonus. No attribution yung bubuit natin Ayun. Pero siguro gusto lang iparamdam ni Secretary John Vic Remulla. Iba na ngayon. Ito na ako. Here I come. Tama lang din naman, di ba? Kunyan respeto din sa nagsasalita. Totoo yan. Respeto sa nagsasalita. At hindi lang sa PNP yun, pati sa ibang organisasyon. Pagka may nagsasalita, kung maaari nga, bitawan mo yung cellphone mo Diba? Bitawan mo yung cellphone mo. Kasi talaga yung cellphone, nakakaakit yan Gusto mong, lalo tayo, sanay na tayong tingin ng tingin. Kahit wala ka naman titingin, nakatingin ka sa cellphone mo, ang tingin ng kausap mo, especially kung nagsasalita. Hindi ka interesado sa sinasabi niya. O walang kwenta yung sinasabi niya para sa iyo. Yun ang matindi. Gusto mo ba ang solsolan pa natin? Alam mo, Secretary John Vic. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Yan. Metro Manila ngayon. Eto na sila. Ate Kim Castillo, kumusta ka na? Ate KCA. Andito na sila ang namimigay ng kape. Kanina may namimigay na 1,000. Ayun, may namimigay ng kape. Galing sa Laos. Ang ating RH14 si Binibining Let Narciso. Ganda ng boses, pandrama. Binibining Let Narciso. Ito ang buhay ko. Matud nila. RH14, sino yung bagong talagang CFO chairman? Yung CFO po, yung Commission on Filipinos Overseas. Yun. Uy, dating hawak ni Dante Ang yan. Yan ang dating At position. siya ang una yata dyan. Nung nalikha ang Commission on Filipinos Overseas. Yan ang si Dante Ang. Ang unang inilagay dyan. Yes. Sino kaya ngayon? RH14, Let Narciso. Binibining Let. Let. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dante Clink Ang III bilang bagong pinuno ng Commission on Filipinos Overseas. Siya pa rin pala. Siya pa rin pala. Anak niya. Siya anak. Kasi maputi buhok
Basta ito sa appointment paper na may petsang October 16. Ipinagkakatiwala ng Pangulo kay Ang, may-ari ng The Manila Times, ang nabanggit na pwesto na minsan ang hinawakan ng kanyang amang si Dante Ang. Papalitan ni Ang bilang chairperson ng komisyon si Romulo Arugay. Ang Commission on Filipinos Overseas ay tanggapan sa ilalim ng Office of the President na tumututok sa Filipino communities abroad. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Let, masarap ba tong kape na to? Magkakaalaman pag natimpla na. Hindi to yung pinadala ni Let. Ayan. Kaya pag tiningnan... Hindi ako sigurado dyan kasi ang natikman ko yung brood na, yung mga ganyan. Ito ay may halo Ito, no? 3-in-1. 3-in-1. 3-in-1 na yan. Palagay ko matindi ang matinding taon ang epekto nito sa tao kasi ang pangalan ng kape, turbo Turbo kasi ang ibig sabihin niya yan yung strong nila. Obo, matindi. Baka sumisipa ito. Timplahin mo na nga ito, Mother. Timplahin mo na to, Mother. Magkaalaman. Maraming salamat. Binibining Left Narciso. 7:36 ang ating oras. Eto pa. Pastor Apollo Kibuloy mananatili sa Campo Crame. Wala pang court order para ilipat sa Pasig Jail. RH52. Edniel Parosa. Kami na niyan! Terry at Anthony, magandang umaga. Wala pang utos ng korte sa Pasig City para ituloy ang paglipat kay Pastor Apollo Kibuloy sa City Jail mula sa PNP Custodial Center. Ito ay matapos nga tablahin ng Pasig RTC Branch 159 ang hirit ng kampo ng religious leader para ma-house o hospital arrest dahil sa umunay kalagayang pangkalusugan nito. Ayon kay Jail Superintendent Jerex Bustinera, tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Technology, wala silang natanggap na order ng korte para ilipat sa Pasig City Jail ang akusado sa qualified trafficking matapos ang pre-trial kahapon. Sagot ito ni Bustinera sa DZRH News matapos una nang dinala sa naturang pingitan ang iba pang kapwa akusado ni Kibuloy sa non-bailable na kaso bago humirit ng hospital arrest ng Kingdom of Jesus Christ founder kaya napalam ang kanyang transfer. Sa bahagi naman ng PNP, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Gil Fajardo na kanilang patuloy na hinihintay ang update mula sa hukuman. Nauna nang ipinamalita ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion ang pagbasura ng korte sa kanilang request na tatapatan nila ng kanilang motion for reconsideration. Maaari naman umanong dalhin si Kibuloy sa PNP General Hospital kung kinakailangan ilabas dahil sa kanyang kalusugan. Ito si Edniel Parosa, naghulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:38 na ng umaga. Magandang morning kay Yusek Alvin Jan Balagbag. Yusek Jan Alvin Balagbag ng Department of Agriculture. Magandang morning. Si Ate Melite Kumbachero, Ate Melite Barros, birthday pala ngayon. Ate Melite, happy birthday. Binabati ka live and direct from Vancouver, Canada ni Professor Alex Barros. Professor Alex Barros, kuyang magandang morning. 7:39, magandang balita din po ito para po sa mga gustong humabol sa PUV consolidation. Binuksan muli ng LTFRB ang aplikasyon para sa mga jeepney drivers na hindi nakasama sa consolidation ng PUV o Public Utility Vehicles. Ito ang tugon ng ahensya sa panawagan ng Senado na ipagpaliban ng deadline para sa PUV consolidation. Paglinaw naman ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, maaari lamang sumali sa mga kasalukuyang kooperatiba ang mga unconsolidated na PUV drivers at operators at hindi sila pwedeng bumuo ng bagong kooperatiba. Magtatagal ang aplikasyon hanggang November 28. Ipinasabpina ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang 6 na opisyal ng Office of the Vice President na hindi sumipot sa pagdinig hinggil sa pagbusisi sa pondo ng tanggapan. Kabilang sa mga naturang opisyal na sinabpina ay sina Chief of Staff Zulaika Lopez, Attorney Limuel Ortonio,
Attorney Rosaline Sanchez, Gina Acosta, Julieta Villa del Rey at Edward Fajarda. Bukod sa sampina, nagmosyon din si Committee Chairman Representative Joel Chua na isyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order ang 6 na OVP officials para alertuhin ang mga otoridad sakaling tangkaing lumabas ng bansa. Nagpadala naman ng position paper ang OVP na permado ng 19 nitong opisyal para igit na hindi in aid of legislation ang naturang inquiry at hindi nila kailangang dumalo dahil hindi kailangan ang naturang deliberasyon. Oba. Tindi, parang naghahamon pang lalo ang dating kumbachero. Samantala, itinuro naman ni dating DepEd spokesperson Michael Poa si Vice President Sara Duterte na siyang may direct control sa confidential and intelligence funds ng Department of Education. Samantala, isang hindi kagandahang balita, dead on the spot ang isang 19 anyos na estudyanteng babae matapos tumalon mula sa itaas ng MRT Taft Station sa Pasay City. Ayon sa mga nakausap ng DZRH, alas 4:30 kaninang madaling araw nang umakyat ang dalaga sa railings ng MRT saka tumalon. Sinasabing may problema sa pamilya ang kolehiyala na residente ng Parañaque City. Ayon sa huling nakasamang kaibigan ng biktima, alas 3:30 kanina nang puntahan niya ang kaibigan dahil nag-send ito ng larawan mula sa isang parking area sa ikatlong palapag ng isang mall. Bati daw niya na may pinagdadaanan sa pamilya ang biktima pero hindi naman inakalang magagawa ito ng kanyang kaibigan. Dinala na sa punerarya ang labi ng biktima at nakikipag-ugnayan na rin ang mga pulis sa pamilya nito. Pinangangambahan na gumuho ang 10 hanggang 13% ng mga estruktura sa Metro Manila sakaling mangyari ang The Big One. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, yan ang kanilang pagtaya kung mangyayari ang magnitude 7.2 na lindol. Sabi ng kalihim, bukod sa mga bahay ng mga informal settlers, dapat din hanapin at pagtuunan ng pansin ang mga non-engineered building dahil ito ang istruktura na delikadong gumuho sa malakas na pagyanig. Samantala, itinaya rin ito na nasa 46,000 individuals ang posibleng mamatay at 156,000 ang posibleng masaktan pag nangyari ang The Big One. Alas 7:43 ng umaga, susunod. Tito Bo! Sino itong masikat na aktres pinatay sa pelikula? Pero yung hindi pa daw kasikat ang aktres, yun ang naging bida. Yan ang mga twist. Kaya sa buwisit sa kapwa aktres, sumibat sa ibang bansa. Baka naman teleserye ito. Teleserye nga siguro. Teleserye ito kasi hindi mo naman malalamang nabuhay yun kung pelikula yun. At hindi mo rin malalamang namatay yun. Sino ba itong mga to? Yan at iba pa sa pagbabalik na Pangunahing balita. Sandali po lamang, 7:43. This time check is brought to you by Balita. Kumbachero. Ang sungit Ang dami nating mga kababayan ang nagkakapera pero sandali ubos o nawawala at biglang naglalaho ang pera dahil daw yan sa tinatawag na kakulangan o kawalan ng financial literacy. Kaya malaking bagay itong ginagawa ng BDO para mapaunlad ang financial literacy ng ating mga kababayan sa pamamagitan nitong BDO Foundation. Kasama po ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang government agencies para makagawa ng learning modules tungkol sa tamang paghawak ng pera. Ayos yan ha. Ano-ano namang mga itinuturo nila dyan? Marami. May lessons tungkol sa savings, budgeting, at financial planning. Tinatalakay din nila yung anti-scam tips, debt management, entrepreneurship, insurance at retirement planning para mas maging informed at handa tayo sa kinabukasan. Ang galing Yan ang kailangan at ang laking tulong niyan sa mga kababayan natin. Financial wellness at tamang desisyon, malaking bagay talaga. Sa BDO, hindi lang tayo iniingatan sa kasalukuyan, tinutulungan din nila tayong magplano para sa ating magandang kinabukasan.
pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay, Ma'am Yolanda Jones dyan sa Australia, pati daw pala sa Australia, pinaalis na rin yung mga e-bike. Meron na rin ganun. Oo. So meron palang ganun talagang pagkilos. Kaya updated din tong si Asek Vigor Mendoza. Tama, kaya pala. Nag-updated pala sa social media rin si Asek. Nakakabalita rin. Si Kuyang Eric D. Vinagracia nakatutok sa atin. Magandang morning, Kuya JC, Engineer JC Ancheta. Good morning. Ang dami rin nagme-message tungkol dun sa naibalita natin kanina, yung laking pondong ginamit mula sa confidential fund para dun sa hotel. Ang sabi ng isa, ba't hindi na lang binili yung hotel? Oo nga, 1 million a night? Grabe. Dapat binili na lang daw yung hotel. At ito, sabi ni Alicia Gubaragas, sino ba naman ang nag-stay doon at napakaluho naman nun? Grabe. Morley, sandali lang ha. At andito lang si Commissioner Jun Lumagi ng BIR. May tatanong lang tayo, mabilis lang. Tungkol dun sa sinalakay nila ng NBI na pagawaan ng peking sigarilyo. Diyan sa Kabanatuan ba yan? Commissioner Lumagi, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Katunying at Ka Jerry at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Opo. Ano po, tama po ba yung balita? Papagawaan ng peking sigarilyo? Tama po, no? Meron tayong sinalakay kasama ang NBI dito sa Kabanatuan at itong planta na to ay hindi rehistrado, talagang clandestine yung kanilang operation. Nasa likod ng isang gasoline station ang kanilang parang compound. Tapos may mga Chinese dito, mga halos 20 yung nahuling Chinese nationals na involved. At naman. Ayan, malaki-laki ang kanilang operation. Hindi lang pala sa puguan nakikita yung mga sa pagawaan ng sigarilyo. Mga sigarilyo. Ano po yung, bakit yung sinabing peke? Ano ba yun? Ano yung, walang filter? Parehong butas sa magkabilang dulo? Kaya naman, baka hindi tabako yun. baka banaba yun. Dahon ng banaba. Dahon ng saging lang ay nilalagay. Paano ba yun, attorney? Well, ang nakalagay kasi dito, yung mga brands nakalagay, mga imported Pero hindi naman siya imported, dito nila ginagawa. Yung iba doon may nakasulat doon sa kahon, made in Spain, yung iba made in Indonesia. Pero dito nila ginagawa. Tapos meron din, ang masama niyan, kaya nga isang panawagan din natin sa ating mga kababayan na huwag bumili ng mga walang stamps dahil na ihiti mong stamps dahil nung pagkatingnan mo yung kung makita nyo kung paano ginagawa yung mga tabako na doon nasa sahig lang, so ang dumi ng maalikabok, so hindi lang yung usok ng tobacco yung nalalanghap ng baga mo kundi pati yung mga alikabok na nandyan. Ganun lang nasa sahig lang kung makikita nyo yung nilalagay nilang doon, tobacco sa mga gano katagal na raw po yung operation na yan, Commissioner? Hindi natin masabi, yan ang inaalam natin kung gaano na katagal sila doon. Pero parang hindi lang ngayong taon yan siguro Meron po bang kung illegal yan ang ating presumption diyan ay hindi alam ng City Hall? Siguro po kasi tinago po talaga dahil mukhang bahay lang siya Pati yung pagkakagawa ng mga bubong nila para hindi halatang may planta doon sa kaya kahit i-drone mo ang makikita mo bahay lang siya. Bahay lang talaga. Saan po nila dinidistribute yan? Yan ang hindi pa masagot dahil puro mga Chinese at hindi makausap at hindi na impormasyon. Tingnan mo na, meron pala mga Chinese dyan sa Kabanatuan. Yun hubang may-ari ng bahay, yung may-ari ng property, may sagutin dyan, Commissioner? Definitely, may pananagutan yan dyan dahil parang medyo malabo naman na hindi niya alam dahil malalaki yung mga makinang nandyan, mga unregistered yung makina Ano po ang gagawin? Ano po ang gagawin dyan sa mga sigarilyo na yan? Ito, kinonfiscate natin, sisirain din natin yan kasama nung makinang yung ginagamit nila paggawa ng sigarilyo.
Tapos yung mga Chinese, nasa custody po yan ng NBI at of course pagka nakuha na natin yung proper identity and yung documentation nila, isasampahan din natin sila ng kasong kriminal. Mga documented ho ba yon? Yan ang hindi pa inaalam pa ng NBI din kung anong status nila dito. Kasi ang parte ng BIR dito tungkol lang dun sa may kinalaman sa pagbabayad ng buwis kung tama ba. So lahat ng ito definitely illegal at kung nag-ooperate po yan, kung gumagawa sila ng sigarilyo, sigurado yan, may distribution yan, Commissioner. Tama po. Kasi makikita rin natin na malakihan po yung nila, yung operasyon nila. Oo. Mga call po ba yan? Di ba dati meron na rin kayong na-raid na ganyan din, pareho? Meron din po. Although yung iba naman nating na-raid ay rehistradong yung planta nila rehistrado as manufacturer ng sigarilyo na pinapalabas na for export, pero sa totoo dito binibenta at hindi rin rehistrado yung mga makina. Pero yung kumpanya nagpapanggap na compliant at for export, pero hindi. Ito totally hindi rehistrado at patago yung Bawal ho pala yun. Kasi yung iba narinig namin parang excess production lang Yung pang-export, ang dinideklara pang-export, pero may mga sobra daw silang production, kaya binebenta rin niya dito sa local. Kailangan naka-disclose po yan. At saka yung mga nahuli natin, hindi rin rehistrado yung mga makina. Illegal talaga ito. Illegal talaga. Magkano ho sa tingin ninyo ang operation itong grupong ito? Malaki kasi yung naabutan pa lang natin, although yung nakita natin ang dami pang raw material, yung finished product na nakita natin ay ang tax liability na initial assessment natin ay nasa mahigit 600 million na agad. 600 million? Tax liabilities pa lang yun? Ay, grabe. Billion pa lang operation yan. Palagay ko, yung mga distributor namin sa Nueva Ecija dyan, masama loob. Inuli ninyo. Kasi matagal ko nang naririnig yan, Commissioner. Yung pong iba nating mga kababayan, nagbebenta talaga ng mga illegal na sigarilyo na galing ganyan. Doon. Galing dyan. At mura daw kasi. Mas mura kaysa doon sa nabibili nila sa tindahan. Imported ba naman? Ang dating yun lang. Dahil bukod sa yung usok nga ng tobacco, hindi na natin alam kung ano yung nilalangkap dyan. At meron pa kaming iniimbestiga dyan kung may chemical na hinahalo doon sa sigarilyo. Although hindi pa natin masabi kung totoo, so pinapa-forensic pa natin para malaman ng ating mga kababayan na delikado talaga ito dahil kung ano-ano ang hinahalo sa sigarilyo. Pakihanap niyo po hindi lang sa Kabanatuan, meron pa pong iba, Commissioner. May naririnig kami dito sa bandang hindi, saka ako na sa inyo sasabihin. baka magtago Baka may branch, may iba pang mga branches yan. Oo, kasi grabe, laganap Meron niyang isang... Ang tindi ng operation, billion pala yan. Marami na yumaman dyan, Commissioner. Just for your information, yumaman sa illegal na pamamaraan. Commissioner, salamat po sa inyo at hingi po kami ng update tungkol po sa mga ginagawa ng BIR. Thank you. Maraming salamat din po at magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang dilag. Andito na si Morley. Sino tong sikat na actress na nilayasan daw yung ginagawang pelikula? Pelikula nga. Miss Kierda na raw dahil ang naging... Pinatay siya. Oo, ang nagmumukhang bida, yung supporting actress. Alamin nga natin ang balita mula sa ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Iratsada natin to dahil wala ng oras. Nakakaloka. Mega nakakabaliw ang isang actress dahil agad-agad ay iniwan niya ang pelikula matapos na gawin niya ito. At ang dahilan, pinatay siya sa nasabing pelikula na akala niya siya talaga ang super mega bida. Pero ang nakakaloka, at the end of the day ay hindi pala siya ang bida dahil ang bida ay si actress. Ayan ang actress na jowa ng isang kilalang politician. Ang ending, nagpunta sa ibang bansa itong si magandang actress at hindi daw ito tutulong sa promo ng nasabing pelikula na itatanghal pa naman na sa susunod na mga buwan. Ang naturang actress na naimbierna at magtutungo na lang sa Amerika dahil hindi nga niya gusto ang ending ng pelikula ay ang actress na si actress Letfer
J. Yan ang ating DZRH Showbiz. May bato ba yan? May bato? Darno! Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, Nakatama una din, sa no? Pilipino. Tatama din ng extra. Ayos. Ay, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, Kuya Julius Imperio. Kuya Julius Imperio, magpalit ka na ng bubong ng bahay. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherryloom pre-painted ka na. Komportableng biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay mayroon 12.3 inches na infotainment na may Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mas maswabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbukas ng iyong trunk, lalo na kung maraming ikakarga sa sasakyan. Aba, itong Cherry Tiggo 7 Pro meron ding ipinagmamalaking 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong mga out-of-town trips. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Subukan at i-test drive na ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. Jerry Bach at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Good morning, Mayor Wes Gatchalian na nakatutok daw dyan sa Valenzuela. Ay, Mayor, baka madaanan ka ni Sherwin dyan. Namimigay kami na 1,000 dyan sa Valenzuela. Oo, dyan. Nandyan sa may BBB, sa may Marulas. Si Sherwin Alfaro. Sandali po lamang, oras po natin, alas 8 na ng umaga. Babalik po kami pagkalipas ng 3 araw.